Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. At ang tinutukoy niya ng kamatayan ay binanggit ng kapahamakan, mag-aani ng kapahamakan. Ang kapahamakan ay tumutukoy sa kamatayan, kalungkutan o kasawian. Hindi ang plano ng Diyos sa mga tao. Ang kalungkutan ay hindi plano ng Diyos, ang kapahamakan ay hindi plano ng Diyos, ang kasawian ay hindi plano ng Diyos. Yan ay bunga ng pamumuhay ayon sa kasalanan. Ayon sa laman. Yan ay tumutukoy sa makasalanan pagkatao. Kapag tayo namumuhay ng ayon din, tayo ay aani ng kapahamakan. Kaya, ang pamumuhay ayon sa Espiritu ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, tinutukoy dyan yung buhay na mapayapa. Buhay na matagumpay. Ano? So, magkaiba yung mayroong kang Holy Spirit sa namumuhay tayo according sa Holy Spirit. Kaya kasabi, magkaiba yung you have the Holy Spirit inside you sa you have the Holy Spirit upon you. Sa Book of Acts may binanggit doon, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Upon you. Kung papapansin ninyo, yung Holy Spirit ay tinanggap na ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Pero natanggap nila ulit nung dumating ang Holy Spirit, hindi sa inside, kundi upon them. They were empowered by the Holy Spirit upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon at makapamuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah! So it is important na tayo ay born again. It is important na matanggap natin ang banal na Espiritu through faith in Jesus Christ. Kapag ikaw sumampalataya kay Jesus, matatanggap ang banal na Espiritu. Pero another thing is you need to be empowered by the Holy Spirit. Amen? Yan po makita natin sa Biblia. To be controlled by the Holy Spirit upang mapalamiran natin ang ating Panginoon. So, last week na may napag-aralan natin yung importance niya, yung kahalagahan niya. Yung kailangan na pumuhay sa Espiritu, nabanggit natin doon yung to grow in godliness. If you are living according to the Spirit, you will grow in godliness, you will be obedient, and you will be closer to God. Meron pang tatlong klase ng tao. May tatlong klase ng tao. Ano po yung una? Yung natural man, spiritual man, at carnal man. Yan ito tumutukoy sa iba't ibang klase ng tao. Ano yung natural man? Yung natural man, yung bilog na yan tumutukoy yan sa ating buhay. For example, ikaw yung bilog na yan. Ang natural man, ang naghahari sa kanyang sarili, ay yung kanyang ego. Yung ego, pag sinabing ego, yan ay tumutukoy sa yung self. Kaya mapapansin ninyo, ang nakaupo sa trono, sa upuan, ay yung letter E. Yung ego mo. At yung cross of Christ ay nasa labas. Nakita niyo ba? Nakita niyo, yung cross equals Christ ay nasa labas ng kanyang buhay. Yan ay natural man. At papansin niyo yung mga bilog dyan, yung mga bilog ay wala sa ayos. Yung kanyang mga nakalagay dyan, priority. Yung kanyang values, interest in life ay wala sa ayos. Magulo, yung mga dak. Kasi si Kristo ay nasa labas ng kanyang buhay. Yan ay natural man. No? May mga taong ganyan, ano? At marami pa. Hindi pa born again. Kasi si Kristo ay nasa labas pa ng kanilang buhay. Sila ay natural. Sino rito ang nagdadyan pa sa kalagayan yan? Natural man pa. Si Kristo ay wala pa sa loob ng puso mo, ng buhay mo. Kaya yung mga priority mo sa buhay ay magulo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong dapat mong manahin. Kasi wala ka pa Holy Spirit na gumagabay sa iyo. So another type of man ay yung tinatawag na spiritual man. Kapag sinabi natin man, tumutukoy na rin po yan sa women. Kasi ayan ay iba't ibang klase, tatlong klase ng tao. Ang kaibahan lang, bakit tinawag na woman? Ano ang kaibahan ng man sa woman? Yung woman may womb. Kaya tinawag siyang woman. Kasi meron siyang womb. Man with womb. Yung man wala siyang womb. Kaya man lang siya. Ayun yung kaibahan nila. Pero yung binabanggit ka na yung three types of man, kasama na din yung woman. Okay? Ako sabihin nyo, mga man lang yan. Mga lalaki lang. No, ayan pa ay kasama na din yung women.
woman. So, pangalawang type of man ay yung tinatawag na spiritual man. Makasabi nga, spiritual man. Ano yung spiritual man? Ang spiritual man ay, papansinin mo, si Kristo ang nakaupo sa trono, dun sa upuan. May cross. At yung kanyang sarili ay nasa bandang ibaba. At yung mga dad ay nasa ayos. Naka-ayos. Ibig sabihin, yung kanyang mga priority ay nasa ayos. Alam niya kung anong dapat niyang unahin. Alam niya kung anong dapat niyang isunod. Mayroong magandang takbo ang kanyang buhay. Mangyayari lang yan kapag si Kristo ay nasa puso mo. Amen? Amen. Wala sa labas. Hindi kagaya ng natural man. Yung cross ay nasa labas. Symbolized by Jesus Christ. Pero mayroong another type of man. Yung tinatawag naman na, ano nakasulat yan? Carnal man. Ano ba yung carnal man? Ang kanyang buhay ay nakalagay dyan. Mayroong fear, worry, at yung gross sin, tumutukoy yan sa repeated sin. Meron siyang mga repeated sin sa buhay. Carnal man. Bakit siya naging carnal? Kasi bagamat si Kristo ay nasa loob ng kanyang buhay, pero kung papansinin nyo, mas mataas yung kanyang sarili. Yung sarili niya ang nasusunod. Nandoon sa trono, yung kanyang ego, o yung self niya, pa rin ang nasusunod sa halip na si Kristo. Meron ding mga ganitong klase. Sino po rito ang nasalita dito sa kalagayan? Hindi natin kailangan kasangating kamay. Pero lahat naman tayo ay nasa proseso. Amen? We cannot judge one another. Pero ang goal sa atin ng Biblia, ang goal ng Panginoon sa ating buhay ay tayo ay maging spiritual man. Ibig sabihin ng spiritual man, si Kristo ang, o ang banal na spirito ang namumula at nasusunod sa ating mga buhay. At hindi lang yan inuutos ng Diyos para sa Kanya. Hindi lang yan kalooban ng Diyos para sa Kanya, kundi yan ay para sa atin. Amen po ba? Napagka tayo ay spiritual man, then ikaw ay patuloy na makakatanggap ng buhay, ng kapayapaan, ng peace, ng joy mula sa banal na spirito. So, pagkasabi siya ng sarili, I need to be a spiritual man. Pakiulit nga po, I need to be a spiritual man. Become spiritual man. Bawat isa sa atin, hindi tayo dapat maging natural man. At kung tayo nasa carnal man, that's fine. You must continue. Must continue hanggang sa ikaw ay maging spiritual man. Amen? Kasi, ang spiritual man, ito ang buhay ng plano ng Diyos, no, para sa bawat isa sa atin. So, ang tanong, how to live according to the Spirit to become spiritual man. Siyempre, of course, una, dapat ay gusto mo, no? Handa kang sumunod sa Spirito. If you want to live according to the Spirit, kinakailangan handa kang sumunod sa Spirito. Na tayo ay ginagabay ng Spirito, nabasa na natin ng nakaraan, na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinapatnubayan ng banal na Spirito. Amen? Kaya hindi natin dapat sundin yung ating mga pansanili lang na hindi kalooban naman ng ating Panginoon. Kailangan handa kang sumunod sa Spirito para makapamuhay tayo according to the Spirit. Kasi sabi ng Biblia, balikan po natin, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Mag-aani ka ng kapahamakan. Kapag ang sinusunod mo ay yung gusto ng iyong laman. Amen? Ano ba yung tutukoy ka na gusto ng laman ay yung kasamaan, yung kamalian. No? Yan ang tumutukoy dyan. So kapag ginagawa natin yan, then aanihin natin ang kapahamakan na hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi plano ng Diyos ang kapahamakan. Ang tao ay napapahamak kapag sinusunod niya yung kanyang sarili na makasalanan. Dapat nating sundin, ang sabi ng Biblia, ay ang Espiritu. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen? Pero hindi ka makakasunod sa Espiritu kung wala kang banal na Espiritu. At mahihirapan ka sumunod sa Espiritu kung hindi ka empowered ng banal na Espiritu. You must be empowered by the Holy Spirit. Kaya ka tayo nag-pray.
tayo nag-worship upang ang banal na Espiritu ay dumaloy sa ating buhay, magbigay sa atin ng lakas, magbigay sa atin ng pananampalataya. Kasi hindi mo magagawang sumunod sa sinasabi ng Espiritu kung hindi ka empowered ng Holy Spirit. Amen? Kaya sabi ng Jesus sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo muna ang Espiritu Santo. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Power. So tayo pa ngayon, how do we receive power? By, By praying. By worshiping. By surrendering sa Panginoon. By meditating the Word of God, ikaw ay nai-empower ng banal na Espiritu para ikaw ay makasunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya without empowerment ng Holy Spirit, kahit gusto mong gawin ng mabuti na dapat mong gawin, hindi mo magawa. Natatangay ka pa rin ng kasamaan kasi hindi mo kayang sumunod sa Panginoon sa pamagitan ng lakas. Na kailangan mo talagang isik ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, alam po natin na siya ay, ano pa ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay Diyos. Amen? Ang banal na Espiritu ay Diyos. Siya ay, they are equal. Espiritu Santo, si Jesus Christ, at ang Ama. Sila ay iisang Diyos. Hindi sila tatlong Diyos. Hindi po tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Amen? Tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na binubuo na Ama, Anak, at Espiritu. Amen? Kagaya ng triangle. Ang triangle ay isang triangle pero mayroong tatlong sulok. So, pag sinabing isang Diyos, binubuo yan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So, isa lang ang Diyos. No? Pero pag sinabi mong isa sa Biblia, pag pinag-aralan mo yung word na isa sa Biblia, sa Hebrew, yan ay plural one. Hindi siya singular one. Yung Elohim, yung word ng Elohim ay plural name of God. Elohim. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi siya single one. Hindi siya single one. Siya ay plural one. Amen? Ang example ng plural one, ay for example, sinabi mo na isang family. Isang pamilya. Ang isang pamilya, bagamat isang pamilya, pero binubuo na, ilan po? Marami. May nanay, may tatay, may mga anak, isang pamilya. So, bagamat isang pamilya, binubuo ng marami. So, ganoon din po sa Biblia. Pag sinabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos, pero hindi ibig sabihin, literal na isa. Kasi may binabanggit sa Biblia na may kasama ang Diyos sa simula pa. At i-reveal ng bagong tipan na yun ay ang Banal na Espiritu at ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang kasama natin ngayon ay ang Banal na Espiritu. Amen po ba? Kasama pa natin ngayon Banal na Espiritu. Dapat nabayan niya tayo. Gagabayan niya tayo. Ang Banal na Espiritu. Kung paano ginabayan na Jesus ang kanyang mga alagad, nung narito si Jesus sa lupa, ganoon din tayo ginagabayan ng Banal na Espiritu. Ang tanong, handa ka bang sumunod? Amen? Amen ba? Kung gusto natin makapamuhay ng ayon sa Espiritu, dapat ihanda mo yung sarili. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, handa akong sumunod. Gusto kong sumunod sa patnubay niyo upang makasunod ka sa Kanya. Magdesisyon ka sa puso mo. Sa isip mo, sabihin mo, Lord, I want to follow the guidance of the Holy Spirit. Ang patnubay ng Banal na Espiritu, hindi yung patnubay ng aking sarili. Kasi yung sarili mo, papatnubayan ka niyan sa paladali ng sarili, sa maling landas, maling gawain. Hallelujah. Yan lagi ang iuudyok ng iyong sarili. Kapag may problema ka, gumawa ka ng masama. Kapag may problema ka, gumawa ng mali. So, ganyan ang gusto ng patnubay ng ating sarili. Pero ang patnubay ng Banal na Espiritu, ang solusyon sa ating mga problema. At ang Banal na Espiritu ay mas matalino kaysa sa atin. Amen? Huwag natin isipin na alam natin ang solusyon sa ating mga problema without listening sa guidance ng ating Banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ang mas nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin. Kaya kapag tayo nakikinig sa Banal na Espiritu at sumusunod,
sa banal na Espiritu, then makikita mo ang solusyon sa iyong mga suliranin. Amen po ba? Kaya sabi dyan, no, sa verse 8, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu. Yung Espiritu dyan ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Ang sumusunod naman sa banal na Espiritu ay magkaani ng buhay na walang hanggan. Nakakamit mo, nakakarating ka sa buhay na nanais ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Sabi dyan ng Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, pakilasa nga po, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So, ano sabi dyan? Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Napakaliwanag. Amen? Ang Espiritu ay patnubay natin. So, gawin mo siyang patnubay. Gawin natin siyang patnubay ng ating buhay upang hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Dahil baka tayo ng alipin ng kasalanan, then matatanggap natin ang binibigay ni Satan. Kapahamakan, kamatayan, ang kalungkutan, ang binibigay ni Satan. Nakakamit mo ang binibigay ni Satan sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Pero pag ikaw ay sumusunod sa banal na Espiritu, sa katuwiran, then makakamit mo ang binibigay ng Diyos na kapayapaan at buhay na may kasaganaan. Amen? Hallelujah. So, ano po muna? If you want to live according to the Spirit, hindi muna, handa ka. Willing ka. Ibig sabihin ng handa ka, willing ka. Kasi kung di ka willing, then hindi ka naman pipilitin ng Diyos na sumunod sa Kanya. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos. Amen? Maaari kang bigyan ng advice ng Diyos. Ang Diyos ay matyaga. Alam po natin yan, di ba? Hindi ka niya iiwan. Hanggat meron kang pagkakataon ng Diyos at patuloy na lalapit sa iyo, para tulungan ka, encourage ka na lumapit sa Kanya, pero hindi ka niya kukontrolin para gawin ang kalooban niya. Kinakailangan willing ka. Amen? Kaya nga si Mary, tignan niyo si Mary yan. Si Mary ay nagdalang tao para isilang sa Jesus, di ba? Pero bago nagdalang tao si Mary, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala mo na siya ng anghel para sabihin kay Mary, Mary, napili ka ng Diyos para isilang mo ang tagapagligtas. Sinabi ng anghel kay Mary. Bakit kailangan sabihin? Dahil kinakailangan willing si Mary. Kinakailangan sabihin ni Mary, I am servant of God. May the will of God happen in my life. Mangyari nawa ang sinabi mo, sabi ni Mary. And then, nung sinabi ni Mary yun, naglipas ng ilang araw, nagdalang tao na siya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi siya basta-basta agad na lang nabuntis. Di ba? Nawala man lang. Hindi nagulat si Mary. Alam ni Mary na yung nagbuntis niya ay mula sa banal na Espiritu kasi may anghel na nangusap sa kanya. Sinabi sa kanya ng anghel. Hallelujah. So, ano pang point doon? Pinapakita ng Biblia, ang plano ng Diyos na kinakailangan mo ito tanggapin, angkinin o willing ka na gawin ang nais niya para sa iyo. Hallelujah. Sa verse 17 sabi dyan, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ano ibig sabihin yan? Kaya mayroong labanan sa iyong kalooban. Kasi malakas pa rin ang udyok ng iyong lumang pagkatao at mayroon din udyok ng banal na Espiritu. Nagtatalo ang iyong sarili. Minsan nangyayari sa atin yan. Nangyayari sa atin yung ganyan pangyayari. Pero you must be strengthened in the Holy Spirit para magawa mo ang kalooban ng Espiritu. Sabi dyan, ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. So, mayroong kalooban ng Espiritu. Sasabihin niya sa iyo kung anong kalooban niya. Sasabihin niya kung anong dapat mong gawin. Hallelujah. Amen po ba? At sa verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan.
kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu. Kung namumuhay tayo ayon sa patnubay ng Espiritu, then wala tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi tayo under ng mga rules ng kautusan. Pinalaya na tayo dyan. Ang patnubay natin ngayon ay ang banal na Espiritu. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So kaya nga, kailangan natin matutunan ang mamuhay ayon sa Espiritu. At upang matanggap mo ang binibigay ng Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng buhay na ganap, buhay na masaya, buhay na matagumpay. Pero hindi ka dapat maging ignorant. Amen? Hindi tayo dapat maging ignorant. Kailangan natin itong alamin kung paano natin magagawa ang kalooban ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kapag handa ka sumunod sa banal na Espiritu, nandun ka na sa step para makapamuhay ayon sa Espiritu. Pangalawa, if you want to live according to the Spirit, kailangan mong i-alay mo yung sarili sa Diyos. Yan yung pangalawa. Kailangan mo talagang isuko ang buhay mo sa Diyos para makapamuhay tayo ng ayon sa Espiritu. Ano po ba? I-surrender, isuko ang sarili sa Diyos. Sinasabi ko yan ng Biblia sa Roma, chapter 12, verse 1. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kasaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano sabi dyan? Ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Banal at nagdugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ano pang point dyan? Ialay, isubo natin ang ating sarili sa Diyos upang magawa natin ang nais ng Espiritu para sa atin. Nang ialay ni Jesus ang kanyang buhay sa Diyos Ama, siya ay sumunod, di ba? Hanggang kamatayan. Kasi inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa Ama. So ano pong ibig sabihin ng ialay mo yung sarili sa Diyos? Kung si Jesus, siya ay sumunod sa Ama, ano ibig sabihin ng ialay mo ang iyong sarili sa Diyos? Bilang buhay na handog. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay willing ka rin. Willing ka na magsakripisyo para magawa ang kalooban ng Ama. Hindi ka makakasunod sa patnubay ng Espiritu kung hindi ka willing din na mag-step to follow Jesus even merong sacrifice. Amen ko ba? Hallelujah. So, ialay. Ano sabihin ng ialay dyan? Ibig sabihin niyan ay willing din tayo na sundin kahit na mahirap ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Yan po ang ialay mong yung buhay sa Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya na yung patnubay niya sa iyo kahit mahirap, yun ang dapat. Yun ang mabuti. Hallelujah. Kahit na mahirap, kagaya ng ginawa ni Jesus, kahit na mahirap ang kako sa krus, yun ang ginawa niya. Kasi yun ang dapat. Yun ang daan para sa kaligtasan ng mga tao. Hallelujah. So, if you want to live according to the Spirit, ano pang ibig sabihin yan? Ialay mo yung buhay, willing ka na gawin kahit na mahirap ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi mo masabing inaalay mo ang buhay mo sa Diyos, pero wala ka namang ginagawa. Sabi Lord, inaalay mo yung buhay sa'yo. Then, sa paanong paraan? May inaalay mo yung buhay sa Diyos. Sa pamagitan ng paggawa ng nais ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagtitiwala na gawin ang patnubay ng banal na Espiritu. Hallelujah. Praise God. Sa paano may iaalay yung buhay sa Diyos? Iwan ang makamundong gawain o pamumuhay. Yan, iniaalay mo dyan ang buhay mo. Sundin ang katuwiran, hindi ang kanikuan. Yan, kapag ginagawa mo yan, iniaalay mo ang buhay mo sa Diyos bilang handog ng buhay, malugod-lugod sa Kanya. Yan ang paraan ng pagkaalay ng sarili sa Diyos. Kapag hindi ka willing na gawin yan, then hindi ka makakasunod sa patnubay ng banal na Espiritu para matanggap mo ang buhay na binibigay ng Diyos. Hallelujah. Amen? Maraming mga tao, Lord, pagpalain mo ko. Lord, tulungan mo ko. Lord,
Ang dami natin hinihingi sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Lord, ialay mo ang iyong sarili sa akin. Ibigay mo ang iyong buhay mo sa akin. Ang sabihin niyan, iwanan mo ang dating pamumuhay, sundin mo ang katuwiran. Yan ang ibig sabihin ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. At ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Ang mga pangangailangan mo ay darating sa iyo. Hallelujah. Amen? Amen. Dahil kapag ka pinagpapala ng Diyos, tatanggap natin ang ating mga pangailangan at wala tayong kaisipan na ialay ang ating buhay sa Diyos, then hindi rin makakabuti para sa atin. Hallelujah. Sabi niya lang, John 12:25, ang taong, pakibasa nga po, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan dito. Ngunit ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi, no? May pinakita din. Ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ano bang ibig sabihin niyan? Hindi mo iniisip kung ano mangyari sa iyo. Mahalaga sa iyo ay masunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo iniisip na mas priority mo na sundin ang nais ng Diyos. Ayun yung ibig sabihin niya ng taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig. Nang inisip mo, hindi lang yung buhay dito sa daigdig. Ang mas mahalaga sa iyo ay ang kalooban ng Diyos. Ang plano ng Diyos. Hallelujah. Then, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia. Pero ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawala dito. Yan ay galing mismo sa bibig ng Jesus. Yan ay teaching ng ating Panginoong Jesus. No, binabasa lang natin. Binabalikan lang natin. Yan ay teaching galing kay Jesus. At alam natin na mga teaching galing sa Panginoong Jesus, yan ay totoo. Amen? Yan ay truth. Yan ay truth. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi yan totoo. Dahil galing yan mismo kay Jesus. Sa verse 26, sabi niya Jesus, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Amen. Sino pa may gusto niyan? Amen. Dati minimemorize ko yan. Pararangalan ng Ama ang sino bang naglilingkod sa akin. So ano pong ibig sabihin niyan? Huwag tayong matakot na sundin ang patnubay ng Espiritu. Kahit na mahirap, kahit na may sacrifice, kapag ginagawa mo ang patnubay ng Espiritu, kasi ang patnubay ng Espiritu, ito yung dapat mong gawin, ito yung tama, ito yung mabuti, dapat mong gawin. Hallelujah. Upang maranasan mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Amen. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaki, walang sukat. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. Hindi ibig sabihin na lahat ay nandiyan na. You must believe na siya ay mabuti. Kapag ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti, magtitiwala ka sa Kanya. Gagawin mo ang kalooban niya. Bakit hindi ginagawa ng tao ang kalooban ng Diyos? Kasi hindi gano'ng kalalim ang kanilang paniniwala na ang Diyos ay mabuti. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang sinabi ng salita ng Biblia, diba? Huwag kang makikipag-atok sa hindi mananampalataya. So kapag talagang naniwala ka roon, huwag kang sabihin doon, huwag kang magkakaroon ng karelasyon sa hindi mananampalataya. Kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti, paniniwalaan mo yun. Susundin mo yun. Amen? At huwag kang makikisama sa hindi mo asawa. Diba? May mga ganong word. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos na siya ay mabuti, gagawin mo yan. So may mga tao hindi nakakasunod doon kasi hindi talaga ganun yung paniniwala nila na ang Diyos ay mabuti. Akala nila na ang Diyos ay inaalisan ka ng kasiyahan, pinipigilan ka sa mga gustuhan mo. Ayaw ng Diyos na maging masaya ka. Ganun yung panunong sa ni Satan kay Eva. Ayaw kayo pakainin niya ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos na maging kagaya niya kayo. Ayaw lang ng Diyos yan. Minsan ganun din. Kapag kayo nagsasabihan, di ba?
Akala nyo, ayaw lang na kayo maging masaya. Akala, lalo na yung mga kabataan, pinipigilan yung mga nagre-rebelde. Akala nila sila ay pinipigilan sa kasiyahan. Hindi nila alam yun ay para sa kanila. Bakit no? Bakit nagkikigaro ng kaisipan? Dahil hindi sila sure na ang kanilang nagpapayo sa kanila ay mabuti sa kanila. Pero kapag alam mo, naniniwala ka talaga ng Diyos ay mabuti, pagkutiwalaan mo ang kanyang mga salita. Amen? Amen. At yung patnubay niya sa iyo, kahit mahirap, gagawin mo yan kasi nagkilala mo siya. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ating pagbibigay ng kahit sa offering, mahirap po yan, di ba? Pero kapag ka talagang alam mo, kilala mo ang Diyos, magagawa mo yan. Kahit mahirap. Hallelujah. Nandiyan ang test ng ating pananampalataya. You must know God. You must know God. Pag hindi mo kilala ang Diyos, then lagi ka na lang mag-aalinlangan sa buhay mo. Lagi ka na lang matatakot gawin yung dapat mong gawin. At matatangay ka ng sarili mo, ng self mo. Sa halip na ang paggustuhan ng banal na Espiritu. So, sabi dyan, na pangalawa, if you want to live according to the Spirit, ialay ang sarili sa Diyos. Hallelujah. Balikan natin natin. Huwag kayong makitayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So yun yung salitang mag-iba dyan, ang katapos niyan ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Na tayo ay nagbabago kapag binabago natin yung ating pag-iisip. Ibig sabihin na binabago mo yung pag-iisip mo, ang isipan mo, instead na paniwalaan mo yung makasalibutan, paniwalaan mo ang Word of God. Sa halip na paniwalaan mo yung mga negative, paniwalaan mo yung mga promises of God. Binabago mo yung pag-iisip. Amen? Nababago ang ating pag-iisip sa pamagitan ng pag-iisip ng mga pangako ng Panginoon. Paniniwala na sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Doon, kapag binabago natin ang ating pag-iisip, mababago rin ang iyong buhay. Amen po ba? Dahil ang ating buhay ay bunga ng ating pag-iisip. Amen? Kung paano ka mag-isip, gano'n ang magiging buhay mo. Ang ating buhay ay bunga ng ating pag-iisip. Kaya kinakailangan, tiyakin mo na ang iniisip mo ay ayon sa salita ng Panginoon. Para ang buhay mo, maranasan mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Kapag nag-iisip ka ayon sa salita ng Diyos, natatanggap mo ang buhay na nais ng Diyos. Amen? Kasi ang ating buhay ay bunga ng ating mga pag-iisip. Hallelujah. Alam mo dyan, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So yan ay tumutukoy sa tatlong klase ng kalooban ng Diyos. Meron tinatawag na mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So, in-specify yan. Ang kinakailangan natin gawin ay yung ganap na kalooban ng Diyos. Hindi lang yung mabuti. May mga tao sabihin nila, di naman ako masama. Mabuti naman ako. So, okay na yun. Di naman ako nananakit ng tao. Di naman ako nangahalipista na ibang tao. Ganun lang ba ang nais ng Diyos? Meron pang plano ang Diyos sa atin. Hindi lang para maging mabuti tayo. May plano pa ang Diyos sa atin na magawa natin ang nais niya para sa atin. Amen po ba? Hindi po kay mabuti ang tao ay maliligtas na siya. No. Hindi po kay mabuti. Hindi sabi mo, hindi naman ako wala naman ako ginagawa masama sa aking kapwa. Hindi maliligtas na ako. No. Kahit hindi ka gumagawa ng masama, at sabi mo ikaw ay mabuti, hindi ka maliligtas kung wala si Kristo sa puso mo. At yung ganap ng kalooban ng Diyos, iba po yan, sa basta lang namumuhay ka ng mabuti. For example, pagdating din sa kalugod-lugod, diba? Ang example dyan, gusto mong mag-mission sa Mindanao. Yung kalugod-lugod yun. Diba? Gusto kong mag-mission sa Mindanao. Kalugod-lugod yun. Pero ang tanong, yung ba ang kalooban ng Diyos? Yung ba ang plano niya sa'yo na mag-mission ka ron sa Mindanao? Gusto kong maging leader.
Gusto mo lang, no? Gusto mo maging leader. Ba't gusto mo maging leader? Ba't gusto mo maging missionary? Gusto kong makapunta sa ibang lugar. Then, yun ba talaga ang kalooban ng Diyos? Maganda yung gusto mo. Kalugod-lugod ang gusto mo. Pero yun ba talaga ang ganap na kalooban ng Diyos? Para sa'yo. May confirmation ba? May word of God ba? Kapag sinabi mong ganap na kalooban ng Diyos, may confirmation from His word. Hallelujah. Amen? Amen. Nung nag-uusap pa lang kami ng Eve, nag-start pa lang kami mag-usap, sabi ko sa kanya, hanap ako ng verse. Mag-pray tayong dalawa. Hanap ka rin ng verse. Kung anong kalooban ng Panginoon. May kami dalawa. At merong verse. May verse na naman usap. Kahit na hindi pa ganun katindi yung emotion mo, kailangan mo yung verse. Yung verse, yun yung ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. According sa survey, sa 10 nagpapakasal, tinatanong sila, ba't kayo nagpapakasal? Kasi po, mahal namin ang bawat isa. Mahal namin, ayaw namin mag-iwalay. Yun ang sinabi nila. Pero according sa survey, sa 10 nagpapakasal na gano'n ang sinabi nila, 5 ay nag-iwalay. 5. Nakalimutan nila yung sinabi nila nung una. Nawala na yung naramdaman nila nung una. Kaya nga, ang pagkasama ay hindi lang nakabase sa emosyon. Yung na kailangan ay, yun ay kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang simple naman ang kalooban ng Panginoon. Una-una, must be Christian. O pag Christian, then, meron na, pwede na. Nakapalawa, nagkakasundo kayo. Saka na emotion. Yung emotion, ito yung ting mag-develop. Yung ting maglalaki, lalago. Kapag kayo ay nagsasama ng maganda, then, yung ting lalalim ang inyong nararamdaman sa isa't isa. Ang mahalaga, pareho kayong Christian, at nagkakasundo kayo, and then, pareho kayong ready na, then, you must go on. Ready na kayo. So, ang point lang natin dito, we must do kung ano ang ganap na kalooban ng ating Panginoon. Pero magagawa mo yan kung willing ka. Ialay ang iyong sarili sa Diyos. Hallelujah. Kung sinabi natin ialay ang sarili sa Diyos, gagamitin mo ang iyong buhay para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Nang ialay niya ang kanyang buhay sa Diyos, talagang nagsakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Pangatlo, if you want to live according to the Spirit, ay, ano yung pangatlo? Alam dyan, maging sensitibo sa tinig ng Espiritu. Yan. Yun po yung pangatlo. If you want to live according to the Spirit, be sensitive to the voice of the Spirit. Meron po niyang example sa Biblia. Mamaya makikita natin. Basahin po natin dyan, sabi dyan, siya ay namumuna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat ilala nila ang kanyang tinig. Alam mo, pasunod niyo ba dyan? Ilala nila ang kanyang tinig. Ilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastor. So, ibig sabihin niya, sensitive sila sa tinig ng kanilang pastor. So, ganoon din. Manayos natin makapamuhay sa Espiritu, kinakailangan sensitive ka sa tinig ng Espiritu. Kasi ang tinig ng Espiritu, hindi kagaya ng kulog. Wala sa kulog. Ang tinig ng Espiritu ay wala sa bidlat. Ang tinig ng Espiritu ay nasa still small voice in your heart. In your heart. Merong promptings of the Holy Spirit. Merong conviction ang Holy Spirit. You must be sensitive. Inayos mo makapamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Kasi, kapag tayo namuhay sa patnubay ng Espiritu, ang sabi ng Biblia, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Bagamat ang buhay ng, I believe na yun ay tumutukoy sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi ang kaligtasan na makamit natin by faith in Jesus Christ. So yung buhay na walang hanggan, maaaring translate na buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi kapahamakan. So,
Siya ay namumuna sa kanila. Tumutukoy sa, kung convert natin sa ating kapanahonan, siya ay namumuna sa kanila. Ang banal na Espiritu nag-guide sa atin. Tayo naman ay sumusunod. Bakit? Alam mo ang tinig ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. So, meron ako narinig na kwento, isang babae nasa bus, na hinold up yung bus, nakuha yung mga gamit nila. Pero meron isang babaeng Christian. Biglang may conviction sa kanya na ipag-pray niya. I-review niya sa pangalan ni Jesus, huwag mo akong sasaktan. Ginawa niya yun. In the name of Jesus. Huwag mo akong sasaktan. Pero ginawa ng babae. Kaya hindi siya ginalaw ng mga gold-dapper. At yung mga gold-dapper, iwasan siya, nagmamadaling may takbuhan. Sa lahat ng mga na-hold up, siya lang ang umibig. Bakit? Ginawa niya ang patnubay, conviction ng Holy Spirit. So, ang point natin dito, maging sensitibo sa tinig ng Espiritu. Kung gusto natin makaiwas sa kapahamakan, gusto natin matanggap ang pagkakala ng Diyos, be sensitive. Amen? To the Holy Spirit. Gagabayin niya tayo sa mga solusyon ng ating problema. Nasabi niya, nangunguna sa kanila, sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. And then, hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Dapat alam mo kung yung nagkukumbik sa'yo, nag-uudyok sa'yo, yan ba ay galing sa Panginoon? O hindi? Kailangan na-distinguish mo. Kasi kung hindi, pwede kang magkamali. Kagaya na iba na nagkamali. So, kailangan din natin malaman, ano ba yung conviction na tumating sa'yo? Malalaman mo simple, kapag hindi against the Word of God, then 100% yan ay sa Panginoon. Basta hindi against the Word of God. Hallelujah. At kung yung conviction ay maganda, mabuti din, 100% yan ay galing sa banal na Espiritu. So, another verse natin, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, pakibasa nga po, anong kasunod? Papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Yung Espiritu ng katotohanan ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Pagdating ng banal na Espiritu din, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Ang tanong, nadidistinguish mo ba ang kanyang pangungusap? Nadidistinguish mo ba ang kanyang tinig? Kinakailangan mo maging sensitibo sa udyok ng banal na Espiritu para makapamuhay ka ayon sa banal na Espiritu. Kasi ang namumuhay ayon sa Espiritu ay magkakamit ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah. And then, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga nangyayari sa inaharap. Tama po yan. Ipapahayag niya ang mga mangyayari sa harap. Sino magpapahayag? Ang banal na Espiritu. So, maghihanda ka. Maghihanda ka kasi nakikinig ka sa banal na Espiritu. Ang isang example po nga dyan yung kwento ng professor namin dati sa Dorog Bay. Meron daw siyang pangangailangan financial, sabi niya. And then sabi sa kanya ng banal na Espiritu, kung pumunta ka ron sa gate ng church, maghintay ka ron dahil ibibigay ko sa iyo ang iyong pangangailangan. And then natutod daw siya. Ano yan, General Superintendent ng Dorog Bay. Dito daw siya sa gate. Maghintay siya ron. Maglipas ng isang oras, may dumaan na nakakakilala siya. Sabi, Pastor, ba't po kayo nandyan? Wala, may hinihintay lang ako eh. Sabi ni Lord, maghintay daw ako rito eh. Hindi niya inamin yung sitwasyon niya. And then, hanggang maghapon siya ron. Nakatayo lang siya ron. Kasi yung nagsabi sa kanya lang, banal na Espiritu according sa kanya. According sa kanya. Kasi nag-pray siya eh. Lord, ano po ba ang solusyon para sa financial na pangailangan sa pagpapatayo ng church na ito? Yun ang pinag-pray niya. Eh, sabi sa kanya, ba't tumayo ka ron sa gate? Maghintay ka ron. Ito na siya buong maghapon.
ilang oras siya lang, baka mahigit 8 hours. Kasi inabutan na siya ng hapon, sabi sa kanya. Willing siya sumunod. Sinasabi ng ganun na spirito. And then, bumalik ulit yung nakakita sa kanya ng mga, Pastor, nandiyan pa rin kayo? Ano mong ginagawa niyo dyan? Sabi ng Panginoon. Ano eh? Dito lang daw ako kasi may pinagpipray ako na pangangailangan. And then, ito, kwento lang naman ito. Pinagkwento ko lang sa inyo. Paano kayo? Kung maniniwala kayo, hindi. Hindi ko mapuo masyado yung story. Pero to make the long story short, yung member daw na yun naawa sa kanya. Kasi, simula umaga hanggang hapon, nandun pa rin yung pastor na yun, naawa siya. Kaya ang ginawa niya, tinulungan niya na lang yung pastor na yun, at sabi ng pastor na yun, ikaw lang palang hinihintay ko, pinaghintay mo pa ako ng buong maghapon. Kaya sa akin, ikaw lang pala yun. Kasi, sabi ng Lord sa akin, maghintay ako rito naman. Tumayo ako rito dahil may pangangailangan. Pinaghintay mo pa ako hanggang makabalik ka. Sabi ng pastor, sinabigay yung pangangailangan niya. No? Sabi ng pastor, ilang oras ako naghintay rito. Sa babae naman na yun, naawa lang siya. Dahil na yung pastor na yun, naghintay ng napakatagal. Pagpasok niya sa trabaho, nandun pa rin. Pagbalik niya, nandun pa rin. Hanggang sa naawa na yung babae, tinulungan niya na lang. So, pero ang point, nangyari yung kanyang panalangin. Natugunan yung kanyang pangangailangan. Bakit? Makinig siya. Yun ang sabi sa kanya na banal na spirito. Ang example din natin yan, ay sa Gawa, chapter 8, verse 29. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Ang Espiritu ay nag-utos kay Felipe. Sabayan mo ang sasakyang iyon. At ginawa ni Felipe yun. Sinabayan niya yung sasakyan, yung karwahe. At doon, nakapag-share siya. Doon sa isang lalaki na nakasakay doon sa karwahe. At yung lalaki yun ay tumanggap kay Jesus at nagpabautismo. So, ang point nito na kailangan natin makinig na maging sensitive sa patnubay ng Espiritu upang matanggap natin ang ibinibigay ng Diyos. Maranasan natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. So, pamumuhay ayon sa Espiritu, paano tayo pamuhay ayon sa Espiritu? Maging handang sumunod. O, maging willing na sumunod. Willing ka na sumunod sa Espiritu. Kailangan gusto mo. Kasi hindi ka naman niya kukontrolin. And then, i-alay mo yung sarili sa Diyos. At maging sensitibo sa Kanyang tinig. Kapag ginawa pa natin yan, I believe, makapamuhay tayo ayon sa Espiritu at matatanggap natin ang mga ibinibigay ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah!